Nagpatuloy ang laro hanggang sa matapos ng mga ito ang 3 inning na walang nakakascore. Ngunit pagtungtong ng 4th inning ay napansin ni Goro na napag-aralan ng mabuti ng mga taga-Mafune ang bawat kilos nila, kaya sigurado umano na hindi ang mga iyon titigil hanggat hindi nakakapunto sa inning na iyon. Hindi nagkamali ng hinala ang ating bida sapagkat nang si Obayashi na ang sumalang bilang batter ay nakapagpapasok iyon ng 1 puntos, at ganun din ang nangyari ng sunod na sumalang si Komori. Nasundan pa iyon ng 1 home run ng dahil naman kay Yamane kaya natigilan na ang mga taga-Seisho dahil naka 3 puntos na kaagad ang Mafune. Gayunpaman, pinalakas lang ni Goro ang loob ng pitcher nila na si Taiga. Sinabi niya rito na mag-concentrate lang at kayang-kaya umano yun ni Taiga kaya huwag itong susuko. Ngunit muling tinamaan ng kalaban ang pitch ni Taiga kaya inisip ni Goro na masama na iyon dahil hindi makapag-concentrate ng maayos si Taiga at nagpapatalo iyon sa emosyon. Nainis si Taiga sa sitwasyon at sinabi sa sarili na wala pa rin palang patutunguhan ang pagsisikap niya sa game na iyon kaya ang gusto na lang umano nito ay makauwi na sabay bato ng bola. Nagawa nilang ma-out ang huling batter bagay na ikinatuwa naman nina Ayane. Pabalik na sana si Taiga sa bench nang bigla itong lapitan ni Uchiyama para sabihin na kahit lamang ang kalaban ay kaya pa nila yun at huwag silang susuko hanggang sa magawa nilang makalamang sa kalaban. Nagpatuloy pa ang laro kung saan makikita na tila gumanda na ang laro ng Seisho. Ngunit maya-maya pa ay biglang nagkaroon ng problema ang team dahil nabasag ang suot na salamin ni Miyazaki kaya hindi umano ito makakita. Nag-alala sina Tashiro dahil wala naman silang extra member na pwedeng humalang kaya sinabi ni Miyazaki na itutuloy na lang niya ang laro kahit malabo ang paningin niya. Pero nang subukang ipasalo kay Miyazaki ang bola ay hindi yun ito nagawa kaya sinabi ng umpire na hindi na ito papayagan pa na maglaro. Dahil doon ay sinabi ni Mr. Yamada na konti lang sila sa team kaya wala na silang ibang player na pwedeng ihalang kay Miyazaki. Doon na pumasok si Goro sa game, pero dahil sa kondisyon ng paa nito ay nagkaroon pa sila ng diskusyon, ngunit sa huli ay pumayag na rin si Mr. Yamada na maglaro na si Goro. Pero oras umano na makita nito na hindi na kaya ni Goro ay hindi ito magdadalawang isip na itigil ang game. Hindi nagtagal ay sinimula na ang game kung saan sinabi ni Goro kay Taiga na hindi pa ito umaabot sa 50 pitches kaya wala pa umano iyong karapatang mapagod at dapat ay mag-concentrate lang. Ngunit nang tingnan ni Miho ang kanyang record ay may 70 pitches na ang nagagawa ni Taiga. Naalala naman ni Komori na pagdating kay Goro ay hindi sila dapat nagpipigil at dapat ay ginagawa nila ang lahat ng makakaya nila. Hindi nagtagal ay gumanda na ang laro ng Seisho kaya sinabi ni Komori sa sarili na tulad ng dati, sa impluensya ni Goro ay gumagaling ang lahat ng kasama nito. Napupwersa ang lahat na ilabas ang natatanging galing ng bawat isa, kaya sa inang na iyon ay hindi umano makapapayag si Komori na mahawakan ni Goro ang bat. 3 batter ang na-strikeout ng Mafune, ngunit nang si Hitori na ang sumalang ay nagawa nitong matamaan ang bola kaya ibig sabihin ay si Goro na ang susunod na lang bilang batter. Dahil doon ay napahingi ng timeout si Komori para sabihin kay Yamane na pulalakadan nila si Goro dahil nakaisip umano ito ng paraan para mawala si Goro sa inang na iyon. Pababayaan na umano nila iyong maglakad pero yung susunod na batter ang titirahin nila kaya hindi sila pwedeng magkamali sa mga kilos nila. Nagtaka si Yamane kung bakit tila umiiwas na umano ngayon si Komori at ayaw nang makalaban si Goro. Sinabi ni Komori na gusto niyang makalaban si Goro pero oras na matalo umano sila ay katapusan na nila, at ayaw umanong itaya ni Komori ang 3 taon na paghihirap nila. Pagkabalik ni Komori sa kanyang pwesto ay nagulat sina Fuji nang malaman na pulalakarin ng mga iyon si Goro. Kahit ball ang tira ni Yamane ay pinalo pa rin yun ni Goro, pero kalaunan ay na-out ito sapagkat nakita ng umpire na lumabas ang paa ni Goro kanina sa batter's box nang paluan nito ang bola. Tinanggap ni Goro na nalabag niya ang rule kaya magpapalit na sila ng inang. Unang sumalang si Komori bilang batter at sa unang pitch pa lang ay tinamaan na kaagad nito ang bola. Sinubukan itong pigilan ni Goro na makarating sa base subalit hindi nagtagumpay ang ating bida kaya sinabi nito sa sarili na malaki na ang pinagbago ng dati niyang kaibigan na si Komori. Sunod na sumalang si Yamane bilang batter, at doon ay sinabi ni Goro sa kanyang sarili na oras na may pasok yun ni Yamane ay yari na sila, kaya naman hindi umano ito papayag mangyari iyon. Ginawa ni Goro ang lahat ng kanyang makakaya subalit hindi pala nagawang bantayan ni Fuji ang second base, at saka lang iyon tumakbo papunta doon ng ituro ni Tashiro. Hinabol ni Fuji si Yamane para itag at ma-out ang runner ngunit hindi ito nagtagumpay. Dahil doon ay nakapuntos muli ang Mafune kaya halos walang kibo si Fuji habang nakaupo sa bench. Sa pagsisimula ng ika-8 inning na siyang huling tsansa ng Seisho, sinabi ni Goro sa sarili na umaasa siya kay Taiga na may angat ang estado nila, ngunit bakas na doon ang pagod dahil naka 120 pitches na si Taiga mula nang magsimula ang game na iyon.
Dahil doon ay halos mawalan na ng pag-asa si Tashiro pero kahit ganoon ay ginawa pa rin ni Taiga ang lahat ng kanyang makakaya, dahil para sa kanya, kapag na-out siya ay maaalala siya ng mga tao sa tournament na iyon bilang isang member na walang ibang ibinigay sa team kundi kamalasan. Nang magtagumpay si Taiga na hindi ma-out ay nabuhayan ng loob si Goro kaya sinabi nito kay Tashiro na marami pang pwedeng mangyari. Sunod na sumalang si Uchiyama bilang batter, pero ng mga oras na iyon ay napapansin na ni Komori na pagod na ang pitcher nila na si Yamane. Dahil doon ay nakapag-pitch ng mababa si Yamane kaya natamaan yun ni Uchiyama at hindi ito na-out, kaya bahagyang natuwa si Goro at sinabi sa sarili na mukhang nasa panig na ulit nila ang kapalaran. Humingi ng timeout si Komori para sabihin kay Yamane na pololikerin na nila ang susunod na batter dahil kung magagawa umano nila iyon ay siguradong lalabas na si Goro. Ayos lang umano iyon dahil lamang pa rin naman sila kahit maka-home run ang kalaban at imposible pa rin na makahabol ang mga iyon. Nakinig si Yamane kay Komori kaya nagawa nilang ma-out si Tashiro na siya namang ikinadismaya ng mga taga Seisho, maliban kay Fuji na natuwa pa dahil ngayon ay hindi lang umano siya ang sisisihin ng lahat. Habang halos mawalan na ng pag-asa si Goro ay biglang tumayo si Miho para pagsabihan si Fuji na bigyan naman umano nito ng silbi ang sarili sa round na iyon, dahil kapag nagkataon umano ay iyon na ang huli nitong pagbabat kaya hindi ito dapat magpatalo sa emosyon, bagkus ibigay ang lahat ng lakas na meron ito. Naisip ni Fuji na tama si Miho, na kailangan niyang bumawi dahil maraming beses niya nang napahamak ang team. Doon kumuha ng lakas si Fuji para tamaan ang bola at hindi naman nga ito na-out. Sunod na sumalang si Hattori pero pagkatapos ng dalawang ball ay humingi si Komori ng timeout para sabihin kay Yamane na huwag na nilang hayaan na makapasok si Goro at kailangan nilang manalo. Subalit sa pagkakataong ito ay hindi nakinig si Yamane kay Komori kaya matapos ang isang ball ay humingi ulit si Komori ng timeout. Pinagsabihan nito si Yamane tungkol sa pag-aaksaya umano ng pagkakataon na ma-out nila ang batter na iyon. Ngunit giit ni Yamane na kaya niya si Goro. Ayaw rin naman umano ni Yamane na matalo sila at biguin ang pangarap ng lahat, pero gusto talaga umano nitong makaharap si Goro sa isang malinis na labanan. Dagdag pa ni Yamane na nais niyang maipakita kay Goro ang malaking pinagbago niya sa paglalaro, dahil bilang isang baseball player ay iyon na ang pinakamagandang paraan ng pagpapasalamat niya sa lahat ng naitulong sa kanya noon ni Goro. Dahil doon ay hinayaan na ni Komori si Yamane kaya napagdesisyonan nito na palakirin na si Hattori. Pagkatapos yun ay si Goro na ang sunod na sumalang bilang batter kaya nagtaka ang coach ng Mafune kung bakit hindi sinunod ni Komori ang plano nila. Nang magsimula ng mag-pitch si Yamane ay hindi yun nagawang ma-hit ni Goro kaya sinabi nito sa sarili na malaki na ang ipinagbago ni Yamane, at nakuha na rin yun ang tamang pag-pitch gamit ang kaliwang kamay. Gayunpaman, hindi nagpatalo ang ating bida dahil sa pangatlong pagbato ni Yamane ng bola ay tinire niya iyon ng malakas kaya naka-home run siya. Dahil doon ay nakahabol sa puntos ang Seisho at ngayon ay patas na ang score nila, habang ang dalawa naman ni Komori at Yamane ay parehong sinisisi ang sarili dahil sa nangyari nang biglang magsalita si Obayashi. Sinabi nito sa dalawa na wala ang mga iyong takot nung hinaharap si Goro, at hindi na nga umano sila inisip ng dalawa nung dumidiskarte tapos ngayon ay pagsisisihan ng mga iyon ang nangyari. Nagtay pa lang naman umano ang score at hindi pa sila talo kaya hindi iyon ang oras para panghinaan ng loob, bagay na sinang-ayunan ng iba pa nilang mga ka-team. Hindi nagtagal ay pamwesto na muli ang mga player, pero bago tuluyang simulan ang laro ay sinigurado muna ni Goro kung kaya pa ba ni Taiga dahil kung hindi ay siya na ang magpapatuloy. Sinabi ni Taiga na mahihinang batters naman ang magsisimula kaya niya na ang mga iyon lalo na at hindi naman niya kailangang ibuhos ang lakas niya. Dahil doon ay pinaalalahanan na lang ito ni Goro na magsabi lang kung hindi na kaya dahil kung makakitira umano ng home run ang kalaban ay talo na sila kaya dapat mag-ingat si Taiga. Tuluyan ang sinimulan ng laro kung saan sinabi ni Taiga na kakayanin niya iyon nang sa ganon ay hindi na madagdagan pa ang trabaho ni Goro, kaya gagawin niya ang lahat para manalo sila. Subalit makalipas ang ilang batter ay bumalik muli ang pagod ni Taiga pero kahit ganon ay hindi ito nagpahalang kay Goro dahil ayaw umano nito na suluhin pa ulit ni Goro ang mga pagkakamali niya. Nang mag-pitch muli si Taiga ay natamaan iyon ni Obayashi kaya nagulat si Taiga at wala na itong iba pang nagawa kundi ang harangin ang bola gamit lamang ang kanyang kamay. Nagsanhi iyon ng matinding pananakit ng kamay ni Taiga pero kahit ganun ay sinabi nito na susubukan pa niyang makapag-pitch para hindi siya maging pabigat sa buong team. Lumapit si Goro at sinabi na walang dapat na ipag-alala si Taiga dahil magmula sa oras na iyon ay siya na ang bahala sa pitching.